mga nakipagputukan? Were you able to get their names? Hindi po, Mr. Chair. Hindi, Ay, yung sorry. police, investigator. We identified one of those bodyguard, Mr. Chair. Hindi, huwag mo na sabihin bodyguard. Hindi raw bodyguard. Sabi naman nung misis niya eh. So yung kasama na nakipagputukan. Kaya hindi ko binabanggit na bodyguard eh. Yes, Mr. Chair. So, nakilala nyo. Ilan po ba sila nakipagputukan? Tatlo po. Tatlo. So, doon sa nakilala po nyo na isa, kinunan nyo ba ng statement? Pinuntahan po ng... Hindi. Sagutin mo yung kinunan nyo ba ng statement? Hindi ko tinatanong kung pinuntahan siya o ano. Kinunan nyo ba ng statement yung nakilala nyong isa sa tatlo na nakipagputukan? Yes or no? No, Mr. Chair. No. And you never bothered to ask from that person kung sino po yung dalawang kasama niya na nagipagputukan. Would that be correct? Yes or Yes. no? Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya hindi nyo ma-identify. Anyway, kaya ko tinatanong, Iho, kung baby Armalite o regular Armalite, yung dala-dala ng gunman, kasi hindi mo naman basta-basta may tago yun eh. Kung maglalakad ka, paglabas dun sa sakyan, kitang-kita na firearm yun na mahaba. Naniniwala ka ba ron? Yes, Mr. Chair. And therefore, marami, bago makarating doon sa itaas ng doon sa terrace, marami ng tao dapat kasi ang daming tao ron. Sabi nyo, may basketball, may nakaupo sa chapel. Di ba? May nakikita na dapat na merong tao na nakasibilyan, may dala-dala ng M16 na mahaba. Di ba? Wala man lang nakakita ng ganon. Hindi nyo tinanong yung mga tao. Ano nakapasok yung naka-M16 na tao sa isang lugar na ang daming-daming tao? Nakasasakyan po sila, Mr. Chair. Hindi. Hindi naman niya binaril si Kapitan na nasa loob siya ng sasakyan eh. Ikaw naman, investigador. Kailangan lumabas siya doon sa sasakyan, puntahan niya si Kapitan at barilin. Ang pagbabaril ba eh, nandun siya sa loob ng sasakyan? Bumaba po, Mr. Chair, O, eh, yung syempre, gunman. bumaba. Kaya nga, nilapitan niya si Kapitan para siguruhin. Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya dapat may mga tao na nakakita na beforehand na may isang tao bumaba sa sasakyan, may dala-dala ng M16 at hindi kayo naghanap ng mga taong ganun. Kasi yun ang mga kakilala kung sino yung gunman. Nag-interview po kami doon sa lugar, Mr. Chair. But ni isa po, wala pong gustong magsabi kung ano man yung nakita nila, Mr. Chair. The hallmark, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince witnesses to come out. Thank you, Mr. Chairman. Well said. I like that last statement. Okay. Anyway, well, kung meron tayong CCTV, 1 minute lang daw yun. You want to, gusto nyo ba, members, to see kung ano makita natin? Meron, 1 minute. Sige, panoodin natin. Laki na di ka rin. Laki na di ka rin. Mapin din eh. Ay ta. Yan yung plaka eh. Hindi, baka, RD, yung ating bang copy ng CCTV nyo, much more complete? Yung kumpleto, meron ba kayo? Saka may nakitang vehicle Pakita natin yung kompleto, pati yung paghabol ng mga lumabas Ayun, doon oo. sa hall na nakipagputukan. Saka nakita ko yung vehicle doon. So dito, sino may-ari ng vehicle? Na meron kasi kayo dito na nakalagay sa report nyo na
in-interview si Miss Romy L. Tan, owner of the plate number, yun, attached to the vehicle used by the suspects. So may ginamit na vehicle at identified yung may-ari. So ano nangyayari dito sa anong to? Sa investigation yung to? Your Honor, Mr. Chair, we checked the plate number na nakakabit po dun sa Toyota Innova, but unfortunately, sa ibang sasakyan po yun. Naka-registered. Ginamit lang po. So, well, ano yung sasakyan na nakita ninyo? Ano ba yun? Yung nasa CCTV, ano sasakyan yun? Black Innova. At yung plaka na nakita nyo, nakapangalan kay Romy Tan. Tama? Na ang registered sa LTO, anong sasakyan? Anong sasakyan? Yung registered sa LTO? Van White ata. Parang ganun, sir. Mali. Toyota van. Tinitingnan mo yung report. Report ito, Honda nakalagay dito SUV. Sir, Oo. Honda BRB, sir. Ha? Honda BRB. Ayun, no. Honda, di ba? Ito, binabasa ko yung report nyo. Walang dyan naman, PD, dapat alam mo to. Anyway, so yung may-ari ng plate number na yon must be also investigated. Dahil bakit naandun yung plaka doon sa Innova? Chairman. Ano nangyari sa investigasyon doon kay Romy Tan? Yes. Mr. Chair, kinuhanan po namin siya ng affidavit niya. During the incident, August 11, nasa may condo po siya that time sa may Pasig City. So Ngayon, Anong relasyon itong Romy Tan? Taga saan to? Did you, inimbestigahan nyo ba na mas malalim kung anong relasyon itong taong ito doon sa biktima? sa victim po, Mr. Chair, wala po siyang not related po sila. Ano? Not related? Yes po. Hindi Mr. siya Chair. taga roon sa Arayat? Hindi po, Mr. Chair. Never siyang nagpunta sa Arayat? Never po, Mr. Chair. Chairman. Okay, Chairman Paduano. Anyway, nakausap niya personally yung Rumitan. Yes, Mr. Chair. Okay. So tinanong niyo yung relasyon, pero paano niyo, hindi niyo tinanong kung ba't nagamit yung plaka niya? Ano daw sagot niya doon kung tinanong niyo? Kasi ang interest natin dyan to implicate Rumitan is not his personal relationship with the barangay captain, but through the plate. Ano bang plaka? Original pa ba? Original plate Oh, po. now question. Anong sagot niya? Ba't ang plaka niya nandun sa ginamit sa krimen? Innova. Hindi po niya masagot, Mr. Chair, kasi baka po yung mga gunman or yung mga suspects, ginawa lang po yung plaka, inimbento lang po. Sandali. Yun nga check ko sa iyo eh. Sabi mo original. Tapos ngayon sinasabi mo na baka inimbento lang. Ano bang totoo? Inimbento ba? Established ba inimbento lang o ginamit lang o ginawa lang o original? Kasi nung tinanong kita kung original, sabi mo original. Yung pong plaka na naka-attach po sa Honda BRB po niya ni Miss Romy L. Tan, LTO plate po, Mr. Chair. Hindi, walang question doon sa naka-attach sa kanya yung ginamit doon sa krimen. Ano yun, original o hindi? Hindi po. Hindi? Hindi po, Mr. Paano Chair. mo nalaman na hindi original? Kaya nga, paano mo nalaman, Corporal? Binerify po namin sa LTO. How did you verify with the Region LTO? Gumawa po ako ng request. No, for ang tinatanong motor ko, how did you verify it with the LTO? At saka paano na-confirm ng LTO na hindi yun original? Kasi kasunod dyan, kung original yun, kaya kailangan siguro patawag din natin ng LTO. Kasi kung original yun, next question, bakit nandun sa krimen? Ginamit ng mga kriminal. Second is, kung sabihin niya na wala, naka-blatter ba yun? Naka-report ba yun o wala? Di ba? It's not all about the relationship between that person of interest na may-ari ng plaka at
tsaka yung kapitan, kundi mismong plaka. Na ang tanong, how did LTO during the investigation confirm that indeed ano yan, fake na plate? Nagpadala po sila sa amin through email ng certification po, which Certifi- is Certification na ano? yung nagpapatunay po doon sa ownership po ng plate number. Then, Hindi nga eh. Hindi ako abogado, hindi rin ako investigador o police, pero alam ko rin mag-imbestiga. Kasi interest dito is that the certificate, supposedly the certificate coming from the LTO that this plate that was used in the crime is fake. Hindi yung certificate na itong plaka na to is, ang ownership nun is si Miss Tan. Di ba, RD? Dapat ang certificate is not all about that this plate is being owned by Miss Tan. But the certificate should be this plate that was used during that incident was a fake plate and walang blotter entry or blotter report, walang report sa LTO na nawala yung plaka niya. Yun dapat ang laman ng certificate. Kasi establish yun na kanya nga ang plaka sa sasakyan niya. But the question is, kung original yun, bakit nandun? Na kung sabihin niya nawala, dapat naka-report yun dapat prior to the incident na nawala. Di ba, Andy? If I may be allowed to answer, Mr. Chair, Your Honor. Sige, go Sir, ahead. when we request for verification from the LTO, sir, the details na nakalagay po, sir, doon sa certification is ang ilalagay lang po nila doon, sir, particular na let's say ABC 123. Ang ilalagay lang, sir, nila sa certification na ito pong ABC 123 ay dapat nakaatas sa isang particular vehicle. So yung binigay po, sir, nilang certification, sir, is supposedly itong plate number na nakitang naka-attach po doon sa Black Innova should be attached to a Honda na BRB. Nung nagpunta po, sir, sila the following day upon receipt nung verification po sa LTO, ang sabi po, sir, nung owner po nitong Honda BRB, nakita po, sir, nila naka-attach pa rin yung original plate po na supposedly ay dapat naman talagang naka-attach po doon, at when the investigator asked, sir, kung na-report ba nila at any given time kung nawala ba ito or inalis po nila, ang sabi po ng owner ay hindi po, sir, nila inaalis yung plaka po na ito. So there is a presumption, sir, na yung ginamit, sir, na plaka na inilagay, sir, doon sa Innova ay kinambal. Yung sinasabi, sir, natin na kinambal lang, sir. So there is no really the LTO will not be in the position to issue certification certifying na yung plakang inattach doon, sir, sa Innova na ginamit, sir, ay original or even kambal, sir. Pero RD, kahit sabihin mo the difference between the time when the crime was committed, sabihin mo kahit 2 hours. No? 2 hours lang. Pwede rin, di ba, na binalik lang yung plaka? Pwede rin, di ba? It's a possibility, sir. It is a Okay, now, possibility. ang sinasabi ko kasi, that's why siguro, Mr. Chairman, in relation to that, dapat i-check natin sa LTO. Kasi, kung ang basis lang, no, ang basis lang ng certification is that indeed this plate was still there attached to that vehicle, no, but that was 24 hours after the crime was committed, walang assurance. Di ba? Tama, RD? Di ba? Kaya ang sinasabi ko, supposedly, the certificate coming from the LTO is a certificate that indeed, that plate being used, siguro kailangan mas may tayo na technology no? Na how to, kasi nakunan nga ng plaka kaya nga nasundan di ba? Now, next question is, kung walang capacity ang LTO to confirm if that plate that was used was fake, or better, the investigation should not end there. That certain Miss Tan is not involved in the crime. Tama, RD, di ba? Kasi wala rin Not because the owner or Miss Tan show a proof, dinala yung kotse sa LTO, nandun yung plaka, pwede natin sabihin na hindi fake. O fake, di ba? Tama, RD? I agree, Your Honor, Mr. Chair, sir. So, Mr. Chairman, siguro we'll call the attention of LTO also with regards to that. Kasi
Kasi hinahanap natin dito na proof is that confirmation coming from the agency which issued that plate na indeed hindi fake o fake ang ginamit. Tama, Ardino. So, Chairman, siguro, we have to take note on that ng LTO dapat. Kasi ito, isa kang classic case din, di ba? Nakuna ng plaka. O, pero sinabi, no, the following day, sabihin pa, before the 24 hours, nandun pa rin yung plaka. Dinala doon si LTO, ma'am, sir, hindi po. Fake yun siguro kasi nandito yung plaka. But that is not, 100% sure tayo, di ba? So, ganon siguro, RD, Chairman, kailangan ma-check natin yung LTO with regards to it. Kung wala sila, may problema sila dyan, question sa technology to check. 1 minute. Dapat siguro yan, pagtuunan ng pansin yan ng LTO, no? Paano gamitan ng talagang isang teknolohiya na ma-confirm ba yun o original. Now, Chairman, ako lang, medyo ano lang ako doon, kasi doon sa CCTV, ako personally, itong CCTV lang na pinakita, not the whole CCTV pa na mahaba, itong pag-exit, nung pagbaba at saka pag-exit, RD, medyo malinaw na medyo, kumbaga, kumbaga mayroong contact doon sa loob. Tawagan ng iba doon, parang may last minute G2. And maybe that lady is the one who set up. She was the one who reported the last minute information that the barangay captain is there. Kasi, tingnan mo yung pagbaba. Ang bilis lang eh. Bilis lang. Yung operation na nakuha nila for not less than 1 minute. Kung hindi yun in-splice pinutol-putol. Kasi tingnan ang pagbaba, makita ang pagbaba. Then, binanatan siguro sa loob. Ay wala namang putok, ni marinig. Pero bumalik agad tumatras eh. Well, in fact, kung tingnan mo doon sa paglabas, yung isa nga nag-guide pa eh. Di ba? So, ang bilis. Na in such operation, ito si Chairman Akop, alam ni Chairman Akop to, mas alam nito eh. In such operation, Chairman, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yun kung wala kang tao doon sa loob na magre-report na nandito na. Tapos yung striker, malapit lang. Di ba? Kasi ang bilis eh. Pagbaba, pak, wala kang 1 minute eh. Dagdag natin. Withdraw ka agad. Chairman. So, ang sa akin lang, that lady should be investigated deeply. No? Palaliman natin. Now, yung investigator, saan ba yan? Chairman Paduano, isingit ko lang to sa sinasabi mo kasi may binabanggit ka na crucial yung nasa loob na tao eh, di ba? Yung lalo na yung dalawang babae. Meron kasi kayong sinabit sa aming report ngayon. Meron ditong in-interview na mga witnesses, dalawang babae. Sino to? Sila po yan, Mr. Oh, Chair. yan. Katulad yan, sila to. Ito yung mga witnesses na nando sa loob na sinasabing hindi taga ron. Yes, Mr. Chair. At according kay Konsehala Lumbang, hindi, gusto namin makita yung kasi doon sa kanina presentation, wala yung dalawang babae na lumabas eh. Yung complete CCTV, nasaan? Raw. Yung raw. Kasi 1 minute lang yung raw. O kasi kung ito yung na-interview nyo, at ito yung nasa loob, sige, tingnan natin. With all due respect to... sige, wait. Mamaya ituloy ko lang. Wait. Para hindi lang ako maputol. Tapusin muna natin si Chairman Paduano. Sige, sir. Anyway, sinimulan natin yung sa dalawa pa. Akala ko isa lang, isang babae lang, dalawa pala. Yung kausap po ni Barangay Chairman, isa lang po, Mr. Chair. Bakit dalawa sila doon sa pinatawag nyo? Yun po yung kasama nung babae po, sir. Kasama saan? Doon Kasama po doon sa lugar, Mr. Chair. sa lugar ng insidente? Yes, Mr. Chair. But yung kasama po niya is umalis po nung nangyari yung insidente. Yung naiwan po yung babae na nasa loob. So before the incident happened, yung isa umalis. Before o nung nangyari yung insidente, saka rin umalis. Before, Mr. Chair. So hindi pa nagkaputukan, umalis na yung isa. Yes, Mr. Okay, Chair. now ang question. Sabi mo kanina, ano yung establish na hindi taga roon? Taga ibang barangay po, Mr. Chair. Hindi taga roon. Yes, Now, Mr. what Chair.
paano nyo binitawan na they are not involved? Base po dun sa interview namin po sa kanya, Mr. Chair. Nung tinanong nyo sa interview, Ah. ikaw ba mismo ang nag-interview? Yes, Mr. Chair. Sige nga, paano mo tinanong? Una po, Mr. Chair, tinanong ko po siya kung bakit siya nandoon sa lugar. Anong Mr. sagot niya? Chair. Sabi po niya, Mr. Chair, kakamustahin lang daw po niya si victim, si Mr. Lumbang, Mr. Chair. Then, Then, nakita po niya si Mr. Lumbang. Hindi, ang tanong mo dapat. Nung sinabi niya sa iyo na kamustahin niya, next question mo ano? Nung sinabi ko po sa kanya na ano yung mga napag-usapan nyo nung nasa loob. Mali. Mali ka. Dapat ang next question mo, bakit mo siya bisitahin? Kaano-ano mo ba siya? Yung Ganito, Corporal. Establish ba anong relasyon nila ni Kapitan? Na-establish mo ba? base po dun sa naging investigation po namin, sa interview din po namin doon sa babae. Ito pong babae na to humabol po ng SK chairman pero natalo doon sa barangay nila. Naging sponsor po niya si victim. Dali. Sabi mo kanina, hindi sa barangay, taga-barangay, tapos tumakbong SK chairman sa barangay. SK chairman po doon sa barangay po nila. Sa kabila, Yes po. not Kung hindi doon sa doon Lakyos. sa pinangyarihan. Tinulungan ni Mr. Chair. Kapitan. Yes po, Mr. Chair. Konsyala, kilala mo ba yung babae? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po siya kilala. Hindi, may problema tayo dito. Chairman Dan, may problema tayo dito kasi alangan naman na ito, konsyala na. Ang asawa niya, kapitan. Tapos may tinutulungan sa kabilang barangay. Kahit man lang hindi niya alam. Medyo may problema tayo dito, Mr. Chairman. So, Mr. Chair, anyway, wala anyway. po yun. Mr. Chairman, ako. Hindi. Yes, ma'am. Mr. Chair, ganito po yun. Nung insidente pong yun, hindi ko po siya kilala. Nung pong nalibing na si Mel, bigla pong siguro 2-3 araw, pumunta po sa bahay namin yung babae. Kasama po yung kanyang tatay. Akala ko po, ordinary lang po na pupunta sa bahay, manghihingi ng tulong, dahil kasamahan po yung taga-Kamba po na kaibigan po ni Mel. Ngayon, akala ko po ayun, yun nga, humihingi po ng tulong dahil meron daw po siyang papatulong na yung sasakyan daw po niyang motor nasa munisipyo, nasa police station. Ko naman po, akala ko ordinary lang po na ganun lagi na may naghihingi ng tulong. Sabi ko nga po, bakit? Ano ba naging problema? Kinuwento nga po niya na kasama siya dun sa insidente kay Mel. Ay doon na po ako nag-ano na, ba't nandito? Ba't siya pumunta? Nakausap na po pala ng mga kapulisan natin yung araw bago pumunta sa amin. Napuntahan po daw yung police station nung araw, yung pumunta po sa amin Sabado. Friday daw po pumunta sa police station, inimbitahan daw po para makausap siya. Ngayon, hinabilinan daw po na pupunta sa akin para kausapin ako. Ngayon, nakausap ko na po siya, nalaman ko na siya pala yung babae na nasa CCTV. Ngayon, tinawag ko po si Chief Freddy Webb po, tinawag ko po kayo. Pinapunta ko po sila sa bahay. Sabi ko nga po, ba't nandito to? Dapat kayo yung makausap, kayo yung mag-ano. Hinayaan ko po silang sa bahay namin dahil nandun na po yung babae, sila po yung tinawagan ko. Nakausap na po pala nila na imbestigahan at nakuhanan na po ng salaysay nila. Yun po, Mr. Chair. Kaya noon araw lang po na yun, doon ko lang nakita yung bata. Hindi mo kilala. Hindi ko po kilala, Ayun, Mr. problema. Chair. Anyway, so ang babae, sabi niya doon sa interview nyo, kinausap niya yung kapitan dahil tinulungan siya nung SK election niya. Yes, Mr. O, Chair. nang tanong, bakit siya pumunta doon? Tsaka humingi siya ng tulong para sa tricycle niya na Para makuha na po daw. para makuha niya. Opo. O, bakit sa'yo? Time po. Nasa sa kanila po yung sasakyan. Yung Hindi nga, bakit sa'yo?
Bakit siya humingi ng Hindi ko tulong? rin po alam dahil nung nalaman ko po na siya pala yung babae na nasa outpost kasama ni Mel, hindi ko na po siya hinarapan. Kasi ano na po ako noon, nag-hysterical na po, gusto ko po siya anuhin. Siyempre, sa oras na po yun, nakita mo kung sino yung kasama ni Mel nung mabaril na nalaman namin na isa po siya sa mga nag-text sa mga ano, ganun po yung ano ko. Kaya Nag-text Sila- sa ano po? Saan nag-text? inano po namin na dahil nandun siya, bago namatay po si Mel. Eh doon po sa CCTV, nakita namin So meron na kayong presumption na sila nag-text doon sa yun mga po yung ano suspect? ko. Kasi nakita po namin sa Oy, CCTV, nandun po. Sinabi niyo ba kila investigador Sila Freddy rin po yung nag-aano sa amin na may babae doon sa loob. Kada punta po kasi, nung pong nakaburol kasi si Mel, si Chief Freddy Webb, lagi po siyang pumupunta sa amin at nakakausap, nagsasabi nga po kung ano na yung investigan na gagawa nila. Tapos doon sa CCTV nga po, nasabi nila sa akin na Okay. may babae. Okay, Yun. Mr. Freddy Webb. So, Mercado. Sandali po, Chairman. Sige, ikaw na, Chairman. go ahead. Anyway, ganito lang po, RD, talagang ano to na medyo malabo talaga. Ako personally, now RD, si Chief of Police at saka investigador. Chief, ganito po, Opo, sir. di ba may witness kayo? Doon mismo sa insidente, di ba? Opo. Okay, saan niya raw nakita? Saan ba siya doon? Doon nga po, sir, sa may nakaupo siya doon sa may chapel po. Labas ng terrace. Hindi po. Katabi po. Hindi, magkaibang building yon. Magkatabi po, sir. Magkatabi pero Opo. 6 to 7 meters. Opo. Oh, hindi sa bidabit, sinabi niya ba na may babae prior to that incident? Nakausap ang kapitan? Meron po. Sinabi niya sa bidabit niya? Sinabi niya wala. Meron po. Oh, pakisubmit nga yung affidavit niya. Sigurado ka, CD ha. Baka wala. Hindi kasi ako RD. Ako RD personally, ako dapat yung babae sa person of interest. Kasi unang-una, anong business niya now is claiming during that she claims that kinamusta niya yung kapitan. Ganun ka, tapos may nangyari. Tapos he was there, tapos may kasama siya isa. Yung kasama niya isa, ano naman yung papel ng isang babae na yon. Di ba hindi nga, sabi ko nga, alam to ni Chairman ako, palam din naman pulis to eh. Yun yung last minute dito eh. Ako personally, yan yung nag-report. Kaya ang bilis ng operation, hindi na sila naganap. Pakita mo talaga. Kasi kung hindi na-confirm na nandun, maghanap pa yon. Tapos ba't doon talaga sila dumaan sa pinakamalapit? Di ba? Na pagbaba mo, binanatan na kagad. Then, wala ngang napaka-precise eh. Di ba? Napaka-precise. Wala ngang 1 minute yung operation. Di ba? So, I do believe that there is somebody that reported that the barangay captain is there during that time. Ako 101% sure ako doon. Ang hindi lang sigurado kung sino. Kasi hindi gaganon ang operation kung walang eksaktong report last minute. Di ba, RD? Pero hindi lang ako sigurado kung sino nag-report last minute. It might be not the lady. It might be somebody else. But kung akong tatanungin, hindi ko pa nakita yung CCTV, pero ang tatanungin, inamin niya naman na yung babae, kausapin, inamin niya rin na nandun siya, kinumusta rin sa kapitan, siya kaagad ang first na, dahil hindi siya taga roon, siya kaagad ang first na in priority sa persons of interest that gives the information that last minute nandun siyang kapitan. Chief sabi mo kanina nandun sa affidavit Yung affidavit na sinasabi mo, yung affidavit ng witness, nandun din yan kay ma'am, no? Kay konsihal. Kasi, Chief, kasi kung sa affidavit mismo, nung witness nyo, wala yung babae doon, may problema po kayo. Pwede talagang, ano yan? Tawag dito? Witness na, hindi, witness na, para iguluhin ng investigation. It's either
Sinubukan kayo, oo. Anyway, RD. Chairman, yun na muna. Oo, medyo malalim to. So, sige, bago tayo mag-proceed sa susunod, hindi, ano muna tayo, CCTV tapos kay prosecutor, tanongin lang natin estado ng kaso. Then we'll go to the next, yung kay Polito. Sige, ito, yung CCTV. Yan ba yung babae? Yan ba? Hindi po, Mr. Hindi, okay. Saan si Prop J? Yung nakakulay puti kanina. Ito? Ayan, yung nag-ano ng upuan. Ayan, ayan siya. Ay, natamaan natin siya. Ayun, nayumong ko siya. Makasakat ka wala dito yung mga ano. Alam nila. Nakita ko Alam ba nila yun? makasa. Okay. I'm pretty sure merong ano dyan. Ayun, yun. Yung mga yan, yung mga pumutok na yan. Pag-retaliate na yun, no? So, hindi nyo ba na-interview yung tatlong yun tungkol doon sa dalawang babae na nandun sa loob? Corporal Mercado? Corporal Ramirez, Mr. Ramirez pala, I'm sorry. Hindi nyo ba na-interview? Na-interview po, Mr. Chair. Ano sinabi nila tungkol doon sa dalawang babae na nandun? Kasi isa, nanggaling sa loob eh. Yung pumutok, yung umabol ng baril. Nakita mo? Nabol niya eh. Pretty sure, nakita niya yung dalawang babae doon. Ay, isang babae na nasa loob. Di ba? Regarding po dun sa kasamang pumutok ni Yes, Mr. oo. Lambang. Actually, Mr. Chair, hindi po sila nagsasabi talaga kung ano po yung ano eh. Tikom po talaga yung bibig nila. Nung Mr. Chair. tatlo na nandun. Yung isa, nakita ko kasi isa nanggaling sa labas eh. Yung dalawa, nanggaling sa loob eh. Yung isa pong identify, Mr. Chair. Doon sa tatlo. Yes, Mr. Chair. So, hindi siya nagsasalita. Yes, Mr. Chair. So, anong ginawa ninyo? Yun na nga sinasabi ni ni Chairman Acop eh, 'di ba? Makikita ang galing ng isang investigador kung mapapagsalita niya yung mga witnesses. Mr. Chair, Yes, Chairman Acop. kasi hindi nila may paliwanag bakit nandun yung tatlong yun. At bakit may dalang baril. Yung bang kinutok nila, lisensyado ba? Yun ang, alam nyo, pulis kayo eh. Dapat yun ang nakikita ninyo. Kung ayaw nilang mag-testify, yung tao, sabi mo, kitang-kita, pumutok ka. Diba? Yung sinabi ko, yung huling statement ko, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince the witnesses to come out and testify. Yun. Bakit hindi mo pailan ng kaso ng obstruction of justice kung ayaw niyang mag-testify? Bakit hindi yung pag-explainin? Bakit ka may baril? Yung bang baril mo, lisensyado. Hindi nyo kinukompleto eh. Diba? I do not know. Kaya nasasabi ko, kulang siguro yung natutunan mo sa criminal investigation course. Tanong ko, did you doon po sa privilege speech sa resolution ni SDS, nakalagay dito. He also referred to speculations about the killings being connected to illegal activities, political rivalries, and upcoming elections. In the case of Barangay Captain Mel, ano ang nakikita niyo motibo? Just like the question asked by the Honorable Barbers a while ago. Mr. Chair, yung nakikita po namin na possible motive dito is power struggle, Mr. Chair.
Power struggle, Mr. Chair, yung Yung tanong ko, political or electrical? Eh, sisiguruhin mo. hindi po sa politika, Mr. Chair. Hindi politika. Ay, anong klaseng struggle? Power struggle, Mr. Chair, considering na yung victim is dating member po ng Gun for Hire. Yung si Kapitan. Yes, Mr. Chair. Meno, anong kaso ang dahilan? Bakit siya nakulong? Mr. Chair, based po dun sa records, si Mr. Lumbang po, na-charge po siya for 2 counts of murder and frustrated murder. That's why nakulong po siya for 16 years in Muntinlupa. Okay. Madam Konsehala, totoo po ba yun? Allegations na yun? Mr. Chair, wala pong ganun. Na-serve na po niya yung case niyang yun. Hindi. Opo. Sige, ako na ang magtanong. Opo. Totoo ba na nakasuhan yung asawa niyo ng murder at saka frustrated murder? Opo, Mr. Chair. Nasentensyahan po ba siya? Opo. O di totoo yung sinabi ng ating investigador? Pero hindi po siya gun for hire na sinasabi po niya, Mr. Chair. Ano ang basehan mo, Iho? Bakit mo sinabi na gun for hire yung nasirang kapitan? Based po dun sa intel report ng PNP, Mr. Chair. Intel report. Okay. Sige. So, ano po, pwede bang ipaliwanag nyo sa amin? Ano yung sinasabi po yung power struggle? Sino po ang kalaban ni Kapitan dito sa anong sinasabi nyo ng power struggle? Mr. Chair. Uy, dapat alam mo yun. Mr. Chair. Mr. Chair. Sandali Go lang ahead. po. Nagtatanong pa po ako eh. Wait, Hindi pa sumasagot yung Sorry. tinatanong ko eh. Chairman Akop, you have the floor. Sorry po. Ano yung sagot mo ron, Iho? Paliwanag nyo nga sa amin dito, yung ano yung klase ng power struggle? Based po dun sa background details po ng victim. Siya po ay miyembro ng Gun for Hire. And So, yung mga kasamahan po niya is parang nagkaroon po ng konting tension sa kanila dahil po nagkahiwa-hiwalay. Then yun po, parang naging labanan po sa pwestuhan ng nangyari kung sino yung magiging pinaka... magaling? Parang ganun po, Mr. Chair. Oh, napanood ko na sa sine yan. Ilang sine na napanood ko yan tungkol sa mga hidwaan ng mga assassins. Di ba? Ganun po yung teorya ninyo. Yan po yung nakikita namin sa investigation po namin and based po dun sa mga report po. Yes. Thank you. Ano po yung gustong magsalita yung baba? Yes, Konsehala, now you are recognized, please. Opo. Sorry po kanina. Mr. Chair, ang naging ano po ni Mel dito sa naging resulta po ng pagkamatay niya, politika po, Mr. Chair. Dahil siya po ay nakaano pong hahabol ng Vice Mayor po, Mr. Chair. Dahil nalaman po nila na hahabol siya ng Vice Mayor, mula nung nakaano po siya nabalitaan po nila at pinahayag po niya na hahabol siya ng Vice Mayor. Ganun po yung ginawa nila, Mr. Chair. Sino naman po, Madam, yung mga kalaban niya sa Vice Mayor? Nung panahon po na yon, wala pa naman pong nakabalitang hahabol, Mr. Chair, na ibang ibang grupo. Pero siya po nahayag na po niya, nahahabol po siya na mayor. Sino yung incumbent Vice Mayor no?
Yung pong amin pong dating Vice Mayor Bon Alejandrino po, yung po namatay, Mr. Chair. So, hindi naman po siya siguro ang... Hindi po. Paano po yun sa siguro na hindi siya? Kasi sigurado po yung sagot po niyo. Hindi po. Hindi po siya, Mr. Chair. Hindi po. Opo, hindi po yung namatay na Mayor Bon Alejandrino, Mr. Chair. Sino po kaya? Kasi Vice Mayor yung position na yon. Di siyempre yung nakaupo na Vice Mayor dapat ang una natin tignan. Di po ba? Hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po. Eh sino kaya? Sino kaya masasaktan kung yung asawa po ninyo ay mag-aambisyon na maging Vice Mayor? Meron po ba kayo alam? You want to answer? Sorry, Mr. Chair. You want to answer it? No, Mr. Chair. Ayaw mo. Ayaw daw, Chairman ako. Kasi natatakot. Sigurado. You want sa executive session? Mamaya na lang. Ah, You want sa executive session? sino ang mayor ninyo ngayon? Chairman ako. May gusto atang ano? Anong sasabihin mo? Konsehala Lumbang? Hindi ko po siya masasagot, Mr. Chair. But Yung sa sinasabi niyo pong executive session, okay po. sige, mamaya mag-decide po tayo. Chairman ako, go ahead. Sino po ang mayor ngayon ng inyong lugar? Si Mayora Madera Leandrino po, Mr. Chair. Mayora Maria Lourdes Alejandrino po.